Sa bakbakan ng mga Houthi rebels at Israeli troops, mga Pilipinong seafarers. Damay din ang report mula kay Mark Terence Mulave. DWIZ 2025 Year-End Report. Taong 2023 nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa parehong panahon, nagsimula rin ang pag-aatake ng rebelding grupong Houthi sa Red Sea bilang pakikisa sa mga Palestino at protesta sa patuloy na paglalayag ng mga barkong may kaugnayan sa Israel na umano'y nagbibigay ng economic support sa genocide sa Gaza. Sa gitna ng gulo, ang mga Pilipino na bumubuo sa halos quarter ng global maritime workforce ay kabilang sa mga naging biktima ng naturang mga pag-atake. Nagsimula ang taong 2025 sa matagumpay na paglaya at pagbabalik sa bansa ng 17 tripulante ng barkong Galaxy Leader na mahigit isang taong binilanggo ng mga Houthi sa Yemen mula noong November 2023. Subalit, makalipas lamang ang halos 6 na buwan, 2 Filipino manned vessels muli ang inatake ng rebelding grupo. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inatake ang Liberia flag Greek-operated bulk carrier na MV Magic Seas noong July 6 na may lulang 17 Pinoy crew na na-rescue naman ng napadaang merchant vessel at matagumpay na inilipat sa Djibouti. Samantala, ang ikalawang barkong inatake sa Yemen noong July 7 at 8 ay ang MV Eternity Sea na may lulan namang 21 Filipino crew members kung saan 5 Pinoy ang nakatakas at na-rescue mula sa pagkakalubog nito. July 28 nang ibunyag ng rebelding grupo sa pamamagitan ng isang video na hawak nila ang 11 marino na nawawala mula sa lumubog na Eternity Sea na sinabi nilang kanilang ni-rescue kung saan siyam ang kumpirmadong Pilipino. Nagsimula ring manawagan ng tulong ang Pilipinas mula sa ibang bansa para masiguro ang kaligtasan at mapauwi ang mga kababayang hawak ng rebelde. Pero habang nagpapatuloy ang negosasyon, 12 Pilipino namang sakay ng Dutch flag cargo ship na Minerva Grac ang naging biktima ng pag-atake ng Houthi sa Gulf of Aden noong September 29 na ikinasawi ng isa sa mga crew at isa rin ang nagtamo ng minor injuries. Pagdating naman ng huling buwan ng taon, kinumpirma ng DFA ang paglaya at pag-uwi ng siyam na Pinoy crew ng MV Eternity Sea na binihag ng grupong Houthi. Nabatid na sa 21 Pinoy na lula ng barko, 8 ang unang nakaligtas at nakauwi, 3 ang napaulat na nasawi habang isa pa rin ang nawawala. Ipinag-utos din ng DMW ang pagbabawal sa mga foreign flag vessels na magsakay ng mga Pinoy seafarers sa mga high-risk areas kasabay ng pagsuspinde sa lisensya ng manning agency at principal ng Filipino crew members, partikular ang mga hindi nag-report ng pagdaan sa warlike zones at hindi nagbigay ng sapat na babala sa mga Filipino seafarers hinggil sa panganib ng pagbaybay rito. Para sa Panalo o Talo Year-End Report, ako si Terence Mulave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga paglilingkod na tama, kaya panalo ang Pilipino. Pero meron ding ginagawang hindi tama, kaya talo ang Pilipino. Mga ibinigay na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan ngayong 2025. Ngayon, alam na kung panalo o talo. DWIZ Year-End Report.